Dominant Protector. Credit to the author. 6,481-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ibinalik niya ang kanyang kamay at kumuha ng isang bote ng mga gamot para kay Lillian. Iniisip na ni Terence kung anong uri ng mga gamot ang ibibigay niya sa kanila pagbalik nila sa dagat ng mga ginintoang uri. Hindi naman malaking problema ang pagkabigong ito. Maraming tao ang nabibigo bawat taon. Hanggat mapapabuti niya ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon, magkakaroon pa rin siya ng pagkakataong bumalik sa mahiwagang dagat. Maraming salamat, boss. Hindi nagpakita ng paggalang si Lillian kay Terence at magalang na tinanggap ang bote ng Jade bago nilunok ang tableta. Kahit ang nangungunang Elixir Master sa Golden Class area, si Darvan, ay disipulo ni Terence. Hindi niya kailangang mag-alala na si Terence ay walang sapat na elixir para sa kanyang sarili. Boss Terence, babalik muna ako. Nag-aalala na ako sa mga pinsala ni Hahay, kailangan ninyong mag-ingat. Huwag kayong magpa-ambush sa mga kasuklam-suklam na taong iyon. Yumuko si Lillian kay Terence at muling pinaalalahanan ito bago kinuha ang sarili niyang talisman sa teleportasyon. Alam ko. Alagaan mong mabuti si Rowell pagbalik mo. Sabihin mo sa kanya na ipaghihiganti ko siya. Same time na nangako si Terence kay Lillian na maghihiganti siya para kay Rowell kay Paeng. Ngumiti si Lillian nang may pasasalamat at inactivate teleportation talisman. Kumaway siya kay Terence bilang palm at naglaho sa isang kislap ng liwanag. Si Lillian ay isang matapat na tao. Hindi sinayang ni Rowell ang kanilang oras at pagsisikap. Tumango si Terence at pinaandar ang kidlat sa kanyang mga selda, naging parang kidlat at sumugod patungo sa pasukan. Sa panahong ito, hindi kakaunti ang bilang ng mga taong naalis. Marahil ay mahigit 3 hanggang 400 katao. Pero kung walang anumang panganib, malamang si Lillian lang ang nag-activate ng teleportation talisman. Isinisi rin ni Terence si Paeng. Pagbalik ni Terence sa pasukan, kararating lang din ni Robert at ng dalawa pa. Dumating na rin ang mga spirit beast na nakakalat. Boss, nahanap mo na ba sila? May masamang kutob si Robert nang makita niyang pabalik si Terence ng mag-isa na may madilim na ekspresyon. Nahanap ko na sila, pero ginamit na nila ang mga talisman sa teleportasyon para makabalik. Inulit ni Terence ang nangyari kay Lillian ng may madilim na mukha. Nagyelo rin ang mga mukha ni Robert at Jillian. Paeng. Tatandaan ko ang taong ito. Naglalabas ng malamig na aura ang buong katawan ni Robert, parang isang mahabang talim na nakabunot ang kaluban. Kung lilito si Paeng ngayon, walang duda si Terence na agad na bubunutin ni Robert ang kanyang talim at papatayin siya. Dahil kay Terence, si Rowell ay isa sa mga matalik na kaibigan ni Robert sa matayog na Cloud School. Hindi nakakapagtaka na nagalit siya nang marinig niyang hindi man lang mabigyan ng pagkakataong sumali sa paaralan ang kanyang matalik na kaibigan. Tara na. Pumasok muna tayo at kukunin ang plancha. Titingnan din natin kung nandoon ang laking iyon. Mas makakabuti kung mayroon siyang bahagi ng plancha. Makakatipid tayo ng oras. Bahagyang ngumiti si Terence habang pinangungunahan niya ang daan papasok sa lambak. Hindi rin itinabi ni Terence ang mga spirit beast. Pinakalat niya ang mga ito para protektahan sina Natalie at Jillian. Napatay na sina Rowell at Jillian, at ayaw na ni Terence na magkaroon pa ng aksidente. Sa sandaling ito, marami-rami na ang mga taong nagtitipon ng bakal sa loob ng lambak, at wala pang anumang insidente ng pang-aagaw na naganap. Dahil hindi madaling makuha ang ulap na kumukuha ng pinong bakal, lahat ay naghahanap pa rin ito ng mag-isa. Maghiwa-hiwalay tayo at kolektahin ang ulap na kumukulong sa pinong bakal. Kasabay nito, bigyang pansin ang mga bakas ni Paeng. Mag-ingat na huwag matambangan. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, hudyat na maghiwa-hiwalay na ang 4. Hindi siya nag-aalala na malagay sa panganib si Natalie at ang iba pa dahil kasama niya ang maliit na spirit beast. Mas madali silang mahahanap kung maghihiwalay sila. Terence, Lil, bro, gusto kitang makasama. Nakaawang tingnan ni Natalie si Terence. Hindi siya takot sa panganib, pero ayaw lang niyang mahiwalay kay Terence. Boss, medyo hindi gaanong epektibo kung magtutulungan tayo, pero hindi ba't mas ligtas? Bakit hindi na lang tayo magtulungan ng dala-dalawa? Sumagot din si Robert.
Ayaw rin niyang mahiwalay kay Jillian kung sakaling nasa panganib ito at hindi mailigtas sa tamang oras. Bagamat alam ni Robert na si Terence ay may teknik sa pagtakas na thunder at maaaring tumulong kahit saan at anumang oras, si Jillian ang kanyang kabiyak. Mas nararapat para sa kanya na protektahan ito. Mabuti yan, kung gayon magtulungan tayo ng dala-dalawa. Hindi ito pinilit ni Terence, hindi na kailangang sabihin sa kanila ang tungkol sa Spirit Beast, at naisip ng lahat na mas mabuting magtambal. Wala siyang dahilan para tumutol. Sina Terence at Natalie ay nasa isang grupo, habang sina Robert at Jillian ay nasa isa pa. Naghiwalay sila sa dalawang magkaibang direksyon upang hanapin ang bakal. Gayunpaman, nanatili silang may distansya sa isa't isa, at maaaring dumating si Terence anumang oras kung kailangan niya ng tulong. Terence, junior brother, nakasaad sa mapa na ang bakal ay hindi mineral, kundi matatagpuan lamang sa Zayan Valley. Ano ang dapat nating gawin? Paulit-ulit na binuklat ni Natalie ang mapa. Bagamat may paraan para makuha ang bakal, hindi nito sinabi kung saan ito kukunin, o sa halip, binanggit lamang nito ang pangkalahatang lugar ng lambak ng Extreme. Tingnan muna natin ang paligid, mukhang walang kaalam-alam ang iba. Bahagyang ngumiti si Terence, hindi masyadong iniisip iyon. Walang nakuha ang mga taong pumasok sa lambak, at paikot-ikot lang. Ang ilan sa kanila ay tumitingala rin sa langit paminsan-minsan. Naisip ni Terence kung galing ba sa langit ang bakal. Tutal, sila ang mga katutubo ng Mystic Division sa area, kaya mas marami silang malalaman na impormasyon. Matapos maglibot-libot ng ilang sandali, nakakita siya ng ilang taong humihinto sa isang lugar, nakaupo at naghihintay. Tinawag ni Terence ang dalawa at naghanap ng mauupuan. Mukhang ang pagtitipon ng ulap na kumukulong sa pinong bakal ay hindi kasing dali ng inaakala natin. Ang oras na ibinigay ng Alliance of Academies ay malamang na kailangan nating maghintay. Kung gayon, sabay-sabay tayong maghintay. Hindi dapat mali ang paghatol ni Terence, ang mga tao kanina ay naghahanap ng angkop na lugar para maghintay kaysa sa plancha. Bukod doon, wala na si Paeng. Hindi ganoon kalaki ang lambak, at hindi kayang sakupin ng spirit sense ang isang malaking lugar. Hindi naman sa hindi magagamit ni Terence ang kanyang lightning escape para mahanap siya, pero magdudulot ito ng hindi kinakailangang takot. Dahil walang ulap na nakakulong sa pinong bakal, hindi na kailangang gawin iyon. Planado na ito ni Terence. Matapos niyang makakolekta ng sapat na cloud trapong iron essence para malagpasan ang cutoff point, ibabalik niya sina Robert at ang iba pa sa teleportation point. Hindi masamang ideya ang maghintay, kailangan niyang pumunta sa teleportation point kung gusto niyang bumalik at makakuha ng mas maraming puntos. Mas malaki pa ang makukuha ni Terence mula sa kanya kung ganoon, at makakapasok siya sa paaralan ng Feiyang. 6,482. Boss, pinag-aralan ko lang ang paraan ng pagkolekta. Medyo kakaiba nga. Tila ito ay isang paraan ng pagkuha at paghalay, hindi pagmimina. Kaya, sa palagay ko ay maaaring nahulog mula sa langit ang pinong bakal na ito na kumukuha ng ulap. Ganito rin ang conclusion ni Robert. Sa katunayan, maaari niya itong mahinuha mula sa kilos ng ibang tao. Tama. Malaya naman ako. Aalamin ko ang eksaktong sitwasyon. Tumingin sa kaliwa at kanan si Terence, pumili ng isang estudyante na mga 20 zang ang layo at dahan-daang naglakad palapit. Nabahala ang lalaki nang makita niya si Terence, may kasama itong ilang kaibigan, ngunit hindi siya binigyan ng mga ito ng anumang seguridad. Unti-unting kumakalat ang pangalan ni Terence sa mga estudyante, lalo na matapos may magbunyag na natalo niya si Pai sa isang one-on-one na laban. Karamihan sa mga tao ay nagbabantay laban sa kanya. Si Paeng ay isang sikat na henyo sa mistiko na dibisyon, at kung madali siyang matatalo ni Terence, ibig sabihin ay madali rin niyang matatalo ang 99% sa kanila. Hindi rin naman normal na tao ang mga kaibigan ni Terence, kaya normal lang sa kanila na maging alerto kapag nakita nila si Terence na naglalakad palapit sa kanila. Ito ay sa kondisyon na hindi niya nakuha ang ulap na kumukuha ng pinong bakal. Kung mayroon pa nito ang lalaking ito, baka tumalikod na siya at tumakas. Kumusta, may gusto sana akong itanong sa iyo. Maaari ko lang ba itong gawin? Itinaas ni Terence ang kanyang kamay para batiin sila bago pa man siya makalapit, may mabait na ngiti sa kanyang mukha, nagpapahiwatig na hindi siya narito para manggulo.
Nakahinga ng maluwag ang estudyante, ayaw niyang magkaroon ng anumang kaugnayan kay Terence, at iyon ang dahilan kung bakit niya sinabing hindi iyon convenient. Pero agad niyang napagtanto na humihingi siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pag-insulto kay Terence ng ganoon. Mabilis niyang isinara ang kanyang bibig at muntik nang makagat ang sarili niyang dila. Maginhawa ito, maginhawa ito. Kung mayroon kang kahit ano, magtanong ka lang. Tiyak na sasabihin ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Walang pakialam ang lalaki sa kahihiyang haharapin niya, dali siyang tumayo at nagsalita ng magalang kay Terence. Bigla niyang napagtanto na hindi naman pala masamang makipagbati kay Terence. Kahit papaano, hindi napupunta si Terence at magnakaw ng bakal niya. Maaari pa nga siyang makatulong sa kritikal na sandali. Salamat. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay at nagpasalamat sa estudyante. Ngumiti siya at nagtanong tungkol sa bakal na panghuli ng ulap. Gusto ko sanang magtanong tungkol sa pagmimina ng pinong bakal na panghuli ng ulap. Saan ito matatagpuan? Kaya ganoon nga ang nangyari. Si Brother Lin ay nagmula sa rehiyon ng Yellow Sea, kaya normal lang na hindi mo alam. Sa totoo lang, karamihan sa amin dito ay alam kung paano kolektahin ang pinong bakal na kumukuha ng ulap. Dahil ang bagay na ito ay matatagpuan lamang sa nabuwal na Cloud Valley, ang paraan ng pag-aani nito ay hindi isang sekreto. Mas lalong naging kitang-kita ang ngiti sa mukha ng estudyante, ang paggamit ng impormasyong alam ng lahat para makuha ang pabor ni Terence ay malinaw na isang magandang deal. Wala siyang nawala, at isa itong magandang deal. Gusto kong marinig ang mga detalye. Natuwa rin si Terence, mas mainam na makuha agad ang impormasyong gusto niya kaysa maghintay na parang langaw na walang ulo. Sa loob ng bumagsak na lambak ng ulap, paminsan-minsan, lilito ang isang natural na puwersa ng pagsipsip na humihila sa mga ulap sa kalangitan. Mula sa malayo, magmumukhang gumuho at bumagsak ang mga ulap sa lambak, at kaya naman ang lugar na ito ay tinatawag na bumagsak na lambak ng ulap. Tungkol naman sa ulap na kumukuha ng pinong bakal, maaari lamang itong anihin kapag ang mga ulap ay kinukuha na mula sa lambak. Habang nagsasalita ang estudyante, lumingi-lingi siya at dumampot ng isang itim na bato na kasing laki ng isang kamao. Inihagis niya ito pataas at pababa gamit ang kanyang kamay. Kapatid na Lin, pakitingnan po. Ang ganitong uri ng itim na bato ay matatagpuan kahit saan sa lambak ng extreme, at naglalaman ito ng maraming bakal. Kung natunaw mo ito, makakakuha ka ng pinong bakal. Para makuha ang Cloud Trapung Fine Iron, kailangan mong gamitin ang mga itim na bato sa lambak. Kapag dumaloy pababa ang enerhiya ng ulap, maaari kang gumamit ng isang espesyal na pamamaraan para kunin ang enerhiya ng ulap at higupin ito sa itim na bato. Pagkatapos nito, maaari mong gamitin ang iyong Zinchi para pinuhin ito at makukuha mo na ang Cloud Trapung Fine Iron. Malinaw ang paliwanag, at agad na naintindihan ni Terence. Kaya ganito nabuo ang ulap na kumukuha ng pinong bakal. Hindi nakakapagtaka na sinabi ng mapa na gamitin ang Blackstone para kolektahin ang ulap na kumukuha ng pinong bakal. Sa ganitong malabong paglalarawan, magiging kakaiba kung ang isang taong hindi nakakaintindi nito ay makakaintindi nito. Salamat sa paliwanag mo. Kung ganoon, napakadaling kolektahin ang pinong bakal na panghuli ng ulap. Hindi ba't mataas ang bilang? Nagpasalamat si Terence nang nakangiti at nagtanong pa ng dalawa pang tanong. Kuya Lin, nagkakamali ka. Ang ulap na kumukuha ng pinong bakal ay hindi kasing dali ng iniisip mo. Iba-iba ang oras na kailangan para bumalik ang mga ulap. Napakahirap kumuha ng sapat na ulap sa maikling panahon at ipadala ang mga ito sa itim na bato. Napakataas ng posibilidad na mabaygo. Kung matagal, mas madaling makuha, pero napakahirap din itong paikliin. Kahit na sapat ang Cloud Chi, madali kang mabaygo kung malas ka. Hindi pagmamalabos na sabihin na 2 o 3 sa 10 tao sa lambak ang maaaring magtagumpay sa isang pagbaligtad ng ulap. Napakataas na ng ratio na iyan. Nakita ng trainee na madaling kausap si Terence, kaya't nagsalita siya ng walang pag-aalinlangan. Kaya pala may ganoong sitwasyon. Kung hindi mo sinabi sa akin, hindi ko talaga malalaman. Nagulat si Terence, pero iniisip niya talaga na ganito nangyayari ang mga away, di ba? Nakikita na pagkatapos ng unang ikot ng pagtitipon, ang mga nag-aakalang sila ay malakas ay magsisimulang maglaban para sa ulap na nakakulong sa pinong bakal.
Kahit isang ikot lang ng pag-aani, ayon sa antas ng tagumpay ng taong ito, dapat mayroong kahit 1 o 200 unit ng ulap na nakakahuli ng pinong bakal. Hanggat makakaagaw sila ng ilan at maaabot ang cut-off point, malamang na may mga taong pipiliing umalis sa lambak. Maliit na bagay lang ito, pwede namang magtanong si Kuya Lin kahit kanino at sasabihin nila sa iyo. Kumaway ang trainee at hininaan ang boses. Gayunpaman, may isang bagay akong dapat ipaalala kay Kuya Lin. Kahit ngayon ko lang ito narinig, walang masama sa pagiging maingat. Mas mabuting maging mas maingat palagi. Natawa si Terence sa sarili niya sa sinabi ng lalaki na, sinasabi ko lang sayo dahil sayo. Binigyan niya ito ng tingin na, nagpapasalamat ako, senyales na magpatuloy na lang. Ganito kasi, narinig ko na ang pinakamalaking panganib sa Extreme Valley ay kapag ang Cloud Chi ay dumadaloy pabalik sa lambak, kaya dapat maging lubhang maingat sa pagkolekta ng Extreme Essence Iron. Maraming tao ang namatay sa Extreme Valley dahil dito. Dahil din dito kaya ang produksyon ng pinong bakal na kumukuha ng ulap ay hindi inuturing na mataas. Dahil sa oras at lakas na gawin ito, mas makabubuting gumawa ng ibang mga bagay, at ang ani ay lalo lamang dadami. Tinanggap ng lalaki ang tingin ni Terence at nasa magandang mood siya. Hanggat nagustuhan ito ni Terence, pakiramdam niya ay hindi niya sinasayang ang kanyang hininga. 6,483. Anong klaseng panganib ito? May mga senyales ba? Interesado si Terence dito, gusto niyang laging makakuha ng maraming impormasyon hanggat maaari tungkol sa mga hindi kilalang panganib na tulad nito upang maiwasan ang anumang pagkalugi. Lalo na ngayong kasama na niya sina Natalie at Jillian, dalawang babaeng hindi gaanong malalakas, kinailangan niyang maging mas maingat. Hindi ko talaga alam yan. Patay na ang mga talagang nakaranas ng ganoong panganib. Ang mga nakakatakas ng walang pinsala ay ang mga mapalad na hindi nakakita ng mga detalye ng pangyayari. Kaya nga may alamat na nagsasabing sino mang nakakaalam ng mga panganib sa lambak ay patay na. Ang lalaking ito ay may talento sa pagkukwento ng mga nakakatakot na kwento. Sa dalawang pangungusap pa lang niya, naging napakadilim na ng kapaligiran. Haha, mas mabuti pa sigurong hindi natin malaman ang sekretong ito. Kumaibot-kibot ang bibig ni Terence nang sumagot siya ng casual. Pagkatapos ay nagpaalam siya at bumalik sa kanyang pwesto. Wala na siyang makukuhang mas kapaki-pakinabang na impormasyon kahit na patuloy pa siyang magtanong. Walang silbi ang mga chismis na iyon. Boss Terence, sa tingin mo ba talaga nagsasabi siya ng totoo? Telepatikong tanong ni Robert kay Terence. Hindi sila kalayuan sa isa't isa, at hindi itinago ni na Terence at ng iba pa ang kanilang pag-uusap para marinig nila ang kanilang pinag-uusapan. Sa tingin ko ay hindi ito peke. Mahirap lang matukoy kung totoo ito o hindi pagdating sa panganib. Marahil kapag humupa ang ulap na chi, may lilito na talagang hindi kilalang panganib. Dapat kayong lahat mag-ingat pagdating ng panahon. Ngumiti si Terence habang nakatingin sa tatlo. Mag-iingat tayo. Nagkatinginan sina Robert at ang iba pa at tumango bilang pagsang-ayon. Ngayong alam na natin kung paano kolektahin ang bakal, pumunta tayo sa isang lugar na mas kaunti ang tao at hanapin si Paeng. Ayaw nating tumakas siya na may sapat na bakal bago pa tayo makakuha ng sapat na bakal. Sinabi ito ni Terence dahil pakiramdam niya ay may problema sa kanyang plano. Sa kabilang banda, ang mga espiritong halimaw na ipinadala ay natagpuan na ang mga bakas ni Paeng. Dahil natagpuan na nila si Paeng, kinailangan nila itong bantayan kung sakaling tumakas ito. Sa anumang kaso, hanggat nasa Extreme Valley siya, makukuha niya ang bakal. Marahil ay masangkop ang kasalukuyang lokasyon ni Paeng. Mabuti. Hahanapin natin si Paeng. Tumango agad si Robert. Tunay niyang sinusuportahan ang mungkahing ito. Hanggat pumayag si Terence, papatayin niya agad si Paeng. Natural lamang na walang pagtutol sina Jillian at Natalie dito dahil pareho silang sumusunod sa pangunguna ng kanilang minamahal. Madaling nalagpasan nilang apat ang halos buong lugar sa lambak at direktang nakarating sa sentro ng lambak. Mayroong isang walang lalim na bitek dito, mga 1,000 talampakan ang haba, makitid sa magkabilang dulo, malapad sa gitna, hugis sink, ang pinakamalapad na bahagi ay umaabot ng mga 300 talampakan. Napagtanto ni Terence na ang mga mas malalakas kandidato ay nagtitipon-tipon sa lugar na ito.
Bukod kay Paeng, naroon din si Cynthia, isang batang babae na may 9 na puntos, at mahigit 20 estudyante na may 8 puntos. Magpapadala lang ng impormasyon tungkol kay Paeng ang Spirit Beast, kaya hindi alam ni Terence na napakaraming tao ang nagtitipon dito. Si Paeng, sa partikular, ay kasama si Cynthia at ang isa pang lalaking may 9 na puntos na talento. Halata na bumuo sila ng isang alyansa. Kung tungkol naman sa natitirang 20 estudyante na may 8 puntos na talento, halos lahat sila ay nakapalibot sa kanilang tatlo, parang mga bituin na nakapalibot sa buwan. Hindi na kailangang magtanong para malaman na ang grupo ng mga taong ito ay naghahandang magtulungan para kolektahin muna ang ulap na kumukuha ng pinong bakal, pagkatapos ay lumabas at agawin ang ulap na kumukuha ng pinong bakal ng ibang tao. Gamit ang kanilang lakas, maliban sa maliit na grupo ni Terence, kaya nilang walisin ang lahat ng iba pang mga koponan. Boss, mukhang nagkukunwari ang mga taong ito. Kung gusto nilang tulungan si Paeng, dapat ba natin silang patayin lahat? Malamig na sinulyapan ni Robert ang mga tinatawag na henyo at tinanong si Terence. Sa totoo lang, hindi niya talaga sineryoso ang mga taong ito. Kung ang kanyang Saber Force ay magtatagumpay ng malaki, maaari itong bumuo ng sarili nitong mundo. Bagamat hindi na ito ganoon kalakas ngayon, maaari pa rin itong takpan ang isang lugar ng walang problema. Sa madaling salita, hindi siya natatakot sa isang labanan ng grupo. Ang kanyang Saber Force ay maaaring umatake ng isang grupo. Dahil nang ahas si Paeng na buhatin ang kanyang mga kamay kay Rowell, hindi siya kailanman bibitawan ni Robert. Kung may gustong tumulong kay Paeng, hindi mag-aatubiling ipadala sila pabalik ni Robert. Natatakot akong hindi. Kapatid ng kaibigan ko ang batang babaeng iyon. Hindi ko siya pwedeng apihin para lang sa kanya. Umiling si Terence habang mapait na ngumiti. Malas niya na nakilala niya si Cynthia sa pagkakataong ito. Pero bukod kay Cynthia, wala akong pakialam sa iba. Kung gusto nilang tulungan si Paeng, kailangan nilang mamatay kasama niya. Nagliwanag ang mga mata ni Robert nang matanggap niya ang mensahe ni Terence. Ayos lang napakawalan si Cynthia. Sa totoo lang, hindi niya kayang harapin ang batang babaeng ito, pero ito na ang pinakamaganda. Hintayin muna nating bumaliktad ang unang ikot ng Cloud Chi bago tayo kumilos. Hayaan na lang natin silang tulungan tayong mangolekta muna ng mga pinong bakal na nakakulong sa ulap. Hindi gumalaw si Terence, nagpatuloy lang siya sa pagsasalita. Sumang-ayon sa kanya si Robert. Napakadali lang para sa kanya na patayin si Paeng ng ganoon lang. Mas makabubuting hayaan muna siyang gawin ang mahirap na trabaho. Kuya Terence, nandito rin kayo para kunin ang bakal. Gusto mo bang sabay na tayo? Tumalon palapit si Cynthia, tumingin kay Terence ng may inosenteng mukha. Kumunat ang kilay ni Terence. Alam niyang hindi naman ganoon ka-inosente ang dalaga gaya ng hitsura nito, pero wala siyang masabi para kay Brian Wang. Hindi na kailangan, sanay na kaming makipagtulungan sa sarili naming mga kababayan. Pero kung gusto mo, pwede kang sumama sa amin, at hindi magiging problema para sa amin na isama ka. Bahagyang ngumiti si Terence. Bagamat tinatanggihan niya ang alok ni Cynthia, gusto rin niyang makuha ang panig nito, sa ganoong paraan, mas kaunti ang magiging resistensya niya kay Paeng. Kung mas maaga lang sana dumating si Kuya, sana ay nakasama na ako sa team ni Kuya. Sayang at natapos na natin ang pagbuo ng team, hindi ko na mababawi ang sinabi ko. Kumurap si Cynthia ng kanyang malalaking mata na para bang nasa mahirap na sitwasyon siya. Hindi alam ni Terence ang iniisip niya. Iha, ang cute-cute mo. Ano pa ang saysay ng pakikipag-date sa mga taong yan? Bakit hindi ka pumunta sa tabi namin? Makikipaglaro sa'yo ang mga nakatatandang kapatid na babae. Maganda ang impresyon ni Natalie sa batang babaeng ito. Ilang taon na ang nakalilipas, isa rin siyang cute na batang babae. Ngayong malaki na siya, natural na nagustuhan niya si Cynthia, na may parehong katangian niya. 6,484. Si Jillian, na hindi pa nakakita ng kapangyarihan ni Cynthia noon, ay sumama sa Natalie sa pang-aasar sa kanya. Natawa si Terence sa sarili. Maaaring bata pa si Cynthia, pero tiyak na may edad na siya. Mas makapangyarihan siya kaysa kay Natalie. Siguradong labis siyang natutuwa na tinutokso ng dalawang babae. Marahil ay umuungal ang batang babaeng ito sa kanyang puso, nagpapanggap lang akong inosente at tanga, hindi naman talaga ako tanga at mabait.
Kayong dalawang hanggal na babae, lumayo kayo sa akin. Malikot na hula ni Terence, at napansin ng kanyang matatalim na mga mata na ilang beses na umikibot ang magagandang kilay ni Cynthia, na para bang naubusan na siya ng pasensya. Gayunpaman, nanatili pa rin siyang may inosenteng ngiti sa kanyang mukha at magalang na nakipag-usap kina Natalie at Shang Guanyun bago umalis. Napakababait naman ng dalawang magkapatid. Sayang at nangako na ako sa kapatid ko roon, kaya hindi ko na mababawi ang pangako ko. Palagi akong tinuturuan ni na mama at papa na dapat tuparin ang pangako, kaya ako na muna ang aalis. Kung may pagkakataon pa sa hinaharap, dapat ninyong isama si Sister Cynthia para maglaro. May pagsisising ekspresyon sa mukha ni Cynthia, at iwinagayway niya ang kanyang mga brasong tut sa mga ito ng may matinding lakas. Nagsisimula ng magduda si Terence kung nagkamali ba siya sa pagkakaintindi sa dalaga, ito ba ay isang paunang pagkiling. Ang cute-cute niyang loli, hindi naman siguro ganoon kaarte, di ba? Mabuti na lang at maaasahan at matalinong bata ang kapatid niyang si Brian Wang. Gayunpaman, ang pakiramdam ni Terence ay nakadama ng kaunting pagkainip at paghamak sa mukha ni Cynthia nang tumalikod ito para umalis, at nakumpirma ang opinyon nito tungkol sa kanya. Napakalalim ng mga pukana ng batang babaeng ito. Sa kasamaang palad, bata pa siya noon at hindi pa niya lubos na maitago ang kanyang mga emosyon. Hindi niya namamalayan, palaging may ilang maliliit na detalye na nagpapakita ng kanyang iniisip. Isa talaga siyang maliit na demonyo. Magaling siya, mapanlin lang, at may magandang pinagmulang pamilya. Tiyak na hindi siya dapat maliitin sa hinaharap. Hindi ko alam kung biyaya o sumpa para kay Brian Wang ang magkaroon ng ganitong kapatid. Kailangan nating humanap ng pagkakataon para iligtas ang lalaking iyon sa lalong madaling panahon, kung sakaling maging mas malakas ang batang babaeng ito kaysa sa kanyang kapatid at saka hamakin ang kanyang kapatid. Umiling si Terence at nagpas siyang dumistansya sa batang babaeng ito. Hindi niya ito maaaring saktan, hindi niya ito maaaring pagalitan, at kung hindi siya mag-iingat, maaari pa siyang mahulog sa bitag nito. Kung hindi niya ito igagalang, hindi siya makakapagpatuloy at makakaharap ng hatol na kamatayan. Hindi nagulat ang mga tauhan ni Paeng nang makitang bumalik si Cynthia nang mag-isa nang walang anumang natamong panalo. Tungkol naman sa pagdating ng grupo ni Terence, inakala na nila na kwalipikado silang makakuha ng bahagi ng samsam, kaya wala nang nagsalita pa. Tutal, ang lakas ang lahat dito. Sa lahat ng tao rito, si Paeng lang ang tumingin kay Terence na may bahid ng pagkabaliw sa mga mata. Hindi pa rin niya alam na pala ni Terence ang mga plano niya laban kina Lilian at Rowell. Kung hindi, malamang naunahan na niya ang lahat. Ang iniisip ni Paeng ay katulad ng kay Terence, gusto niyang hintaying umatras ang mga ulap at kunin ang bakal bago siya kumilos. Sa ganitong paraan, ang bakal na patibong ng grupo ni Terence sa ulap ang naging pain para akitin ang kanyang mga kasama na atakihin si Terence at ang iba pa. Hindi makikinig ang mga taong ito sa utos ni Paeng na atakihin si Terence kung walang sapat na benepisyo. Sa pamamagitan lamang ng sapat na bakal na panlaban sa ulap ay makakalaban nila si Terence anuman ang mangyari. Nakakalungkot na hindi natuto si Paeng sa kanyang pagkabigo at hindi niya siniyasat ang lakas ng grupo ni Terence. Inisip niya na sapat na ang mga taong nakapaligid sa kanya para harapin si Terence at ang grupo nito, na isang malaking pagkakamali. Ang dalawang panig ay hinati sa dalawang magkaibang grupo, bawat isa ay nasa magkabilang gulo ng siwang, pansamantalang pinapanatili ang poster na hindi nakikialam sa isa't isa. Nang makita ng iba ang sitwasyon dito mula sa malayo, naging mataktika rin sila at hindi lumapit. Walang tanga. Maaaring mas madaling kolektahin ang ulap na nakakulong sa pinong bakal dito, ngunit mas madali ring manakawin ang magkabilang panig. Kapag mahina ang lakas ng isang tao, mas mabuting magtago. Pagkatapos maghintay ng mahigit 2 oras, biglang may malakas na pagbabago-bago mula sa bitek. Nagsimulang lumakas ang hangin at mga ulap sa kalangitan, at dahan-daang nabuo ang isang malaking vortex. Nandito na sila. Maghanda na kayo para sa pag-aani. Tumayo ang mga tao sa panig ni Paeng, at gayon din ang panig ni Terence. Ang mga pagbabago-bago sa bitek ay lalong tumindi, at isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang pumailang lang sa kalangitan. Ang mga ulap sa itaas ay biglang bumuhos na parang talon. Gayunpaman, mahigit 70% sa kanila ang nakapasok sa bitek, habang ang natitirang 30% ay nagkalat at tinakpan ang buong Extreme Valley.
Sa ganitong paraan, ang mga tao sa ibang bahagi ng lambak ay maaari ring mangolekta ng cloud chi upang paikliin ang nakakulong na pinong bakal na nasa ulap. Bilasan mo at tipunin mo ang mga ulap. Sa katunayan, hindi na kailangang magsalita pa ang sinuman. Sinimulan na ng lahat na gamitin ang kanilang tunay na enerhiya upang kunin ang mga ulap na nahulog mula sa langit. Ito ay ibang-iba sa mga ulap sa kalangitan. Tila dahil sa puwersa ng pagsipsip ng bitik, may ilang banayad na pagbabago habang pababa, nagbigay daan dito upang sumama sa mga itim na bato sa lambak upang mabuo ang ulap na kumukulong sa pinong bakal. Nahulaan na ito ni Terence, kung lumipad siya papunta sa mga ulap dala ang Black Rock, magkakaroon siya ng kahit gaano karaming bakal na pantikip sa ulap hanggat gusto niya. Matapos mahawakan ang unang ulap, nakaramdam si Terence ng kakaibang pagbabago sa loob nito. Ang pagbabagong ito ay naidulot ng bitek sa ulap. Sa pamamagitan lamang ng pagbabagong ito maaaring maging pinong bakal na kumukuha ng ulap ang mga ulap dito. Napakabigat na ulap. Hindi ito kayang hawakan ng isang ordinaryong tao. Hindi nakakapagtaka na napakababa ng produksyon ng ulap na kumukulong sa pinong bakal. Hindi madaling pagsamahin ang ganito kabigat na ulap sa itim na bato. Bumantong hininga si Terence sa sarili bago ipinadala ang cloud chi sa itim na bato at sinimulang gawin ang kanyang unang piraso ng pinong bakal na pantikip sa ulap. Ito ay dahil na rin sa makapangyarihang lakas at espiritual na pandaman ni Terence, na nagbigay daan sa kanya upang makuha ang mga ulap ng napakadali at masayang paraan. Sa kabilang banda, nahihirapan sina Natalie at Jillian. Medyo mas maayos naman ang kalagayan ni Robert, ngunit hindi siya kasing relax ni Terence. Sa kabilang banda, ang ibang mga trainee ay nagsisikap din na makuha ang enerhiya ng ulap. Kahit na nakapagdesisyon na silang agawin ang enerhiya ng ulap ng ibang tao, kailangan muna nilang kumuha para sa kanilang sarili. Kung hindi, paano kung wala silang makuha dahil wala man lang silang backup? Natapos ko na ang isa. Ituloy mo. Ngumiti si Terence. Tapos na ang unang bahagi ng plancha. Ang itim na batong kasing laki ng kamao ay naging kasing laki ng itlog ng pato matapos itong pino. Ang kulay nito ay naging kulay abu-puti rin, at may mga malabong ulap na umiikot dito. Maganda ang kalidad. Sa oras na ito, karamihan sa mga tao ay kinukuha pa rin ang cloud chi mula sa itim na bato at hindi pa ito nasisimulang paikliin. Tanging sina Robert, Paeng, at ilang iba pang henyo na may 70% na talento ang bahagyang mas mabilis sa kanilang pag-unlad. 6,485. Sinulyapan ni Terence ang sitwasyon at sinimulan ang pangalawang set ng bakal. Mabuti naman kung makakakuha pa ng higit. Sa sandaling ito, isang pagbabago ang naganap. Biglang lumabas mula sa mga ulap ang daan-daang maliliit na halimaw na parang ulap. Hindi alam kung anong uri sila, ngunit napakabilis nila. Matapos pumili ng kanilang mga target, sinugod nila ang mga estudyanteng kumukuha ng mga ulap. 12 halimaw sa ulap, kabilang ang kay Terence, ang lumipad pataas. Karamihan sa maliliit na halimaw na ulap ay nagkalat sa ibang bahagi ng lambak upang harapin ang ibang mga estudyanteng kumukuha ng enerhiya ng ulap. Gayunpaman, kung pag-uusapan ang katumbas na bilang, mas kaunti ito kaysa sa bilang ng mga tao sa rift. Sa kabilang panig, malamang 3 tao laban sa isa, habang sa panig na ito, 1 tao laban sa 3. Ito ba ang panganib ng bumagsak na Cloud Valley? Mukhang hindi naman ito ganoon kamisteryoso. Medyo nagulat si Terence. Mabibilis ang mga halimaw na ulap na ito, ngunit hindi masyadong malakas ang kanilang mga atake. Nasa tugatog na sila ng profound. Para sa mga estudyanteng nasa panlabas na bilog, ang mga halimaw na ulap ay itinuturing ng mapanganib. Gayunpaman, para sa mga henyong estudyanteng nasa gilid ng siwang, hindi imposible para sa kanila na labanan ang 3 sa kanila. Ang tanging dapat niyang ipag-alala ay matapos siyang maistorbo ng maliit na halimaw na may ulap, hindi magiging madali ang patuloy na pagsiksik sa ulap na kumukulong sa pinong bakal. Bumuo kayo ng depensibong porma sayon. Magpatuloy kayo. Sa panig ni Paeng, ang 70% henyo na hindi pa nakalaban ni Terence noon ay nagsimulang utusan ng 9 na tao sa labas na bumuo ng isang porma sayon ng labanan upang ipagtanggol laban sa mga halimaw sa ulap. Ang iba pang mga tao ay nagpatuloy sa pagpino ng pinong bakal na sumisipsip ng ulap nang hindi naapektuhan.
Kalmado at mahinahon ang lalaking ito kahit may panganib. Para siyang isang general. Ling Chen ang pangalan niya, di ba? Casual na ikinumpas ni Terence ang ilang hampas ng naglalagablab na apoy sa palad ng 8 trigrams, ikinalat ang 12 halimaw na sumusugod sa kanya. Naglaan din siya ng ilang oras para bigyang pansin ang sitwasyon ni Paeng. Para naman sa huli, si Ling Chen, na may 9 na talent score, pakiramdam ni Terence ay mayroon siyang tunay na kakayahan. Sa sandaling ito, mayroong mahigit 70 halimaw na ulap na nakapalibot sa kanila. Gayunpaman, sa ilalim ng pamumuno ni Ling Chen, sila ay naharangan ng 9 na pangkat ng labanan. Nakakaloko ka. Hindi ba't mas mabuting magkaroon ng mas maraming tao para pinuhin ang pinong bakal na lumulubog sa ulap? Paano ko naman makakalimutan ito? Tinapik ni Terence ang noo niya at mabilis na ginamit ang libu-libong pagbabago ng kahoy at kagubatan. Ano ang ilang daang maliliit na halimaw na parang ulap? Gagawa ako ng ilang daang Terence clones at bibili ng mas maraming cloud trapong iron ng sabay-sabay. Ang 12 halimaw na ulap na ikinalat ni Terence ay mabilis na nagsama-samang muli, ngunit ang mga muling ipinanganak na halimaw na ulap ay tila natulala matapos makita ang daan-daang magkakaparehong Terence na pumupulot ng mga bato at sumisipsip ng enerhiya ng ulap. Ito. Hindi ba't medyo walang hiya ito? Pinagmamasdan din ni Ling Chen ang mga galaw ni Terence, at nang makita niyang napakaraming Terence ang sumulpot, medyo natigilan siya. Kahit na nag-uutos siya, bahagya pa rin siyang natigilan, na halos tuluyang nag-iba sa porma sayo ng labanan na binubuo ng 9 na tao. Mabuti na lang at napagtanto niya ito ng mas maaga at mabilis niya itong nailigtas. Gayunpaman, nang makita kung paano nagawang makuha ng clone ni Terence ang Cloud Chi at mabuo ang bakal ng napakadali, hindi mapakali ang puso ni Ling Chen. Saan nanggaling ang baliw na halimaw na ito? Maaari bang gawin ng ganito ang pinong bakal na kumukuha ng ulap? Ang kahusayan niya pa lang ay mas mabilis na kaysa sa lahat ng taong sumali sa pinagsama-samang pagtatasa, tama ba? Wala nang ibang maisip si Ling Chen sa ngayon, pero alam niyang hindi mauubusan ng Spirit Jade si Terence. Kung kaya niyang gumawa ng napakaraming ulap na nakakahuli ng pinong bakal ng sabay-sabay, bakit siya matatakot na hindi magkaroon ng sapat na mga bulaklak ng Spirit Jade? Ang lambak na ito ang supot ng pera ni Terence. Hindi pa kasama ang pagkabigla ni Ling Chen, matapos mapansin ng Cloud Beast ang abnormalidad sa panig ni Terence, agad itong nabaliw at nagsimulang umatake. Sa kasamaang palad, hindi rin mahina ang mga clone ni Terence. Wala silang problema sa pakikitungo sa isang profound stage cultivator, ngunit hindi sapat ang 12 Cloud Beast. Biglang may mas maraming halimaw na parang ulap ang lumipad palabas ng Holijing ulap. Ang kanilang bilang ay 2 hanggang 3 beses na mas marami kaysa dati, lubos nilang susupilan ang clone army ni Terence. Ha! Parang sumobra na ako. Hindi namamalayang napakamot si Terence sa likod ng kanyang ulo. Halos 1,000 cloud beast ang nandito, di ba? Lahat sila ay papunta sa kanya. Bagamat wala sa kanila ang mas malakas kaysa sa mahiwagang yugto ng Ascension, ang kanilang bilang ay isang banta pa rin sa kanya. Sa kabaligtaran, ang haligi ng ulap na chi na pumasok sa bitek ay agad na lumiit ng husto, na parang maraming chi sa ulap ang natupok upang paghiwalayin ang napakaraming halimaw sa ulap. Sa totoo lang, napaisip si Terence kung may mali ba sa bitek. Paano nito nagagawang pakawalan ang mga halimaw sa ulap para pigilan ang iba sa pagnakaw ng chi sa ulap? Ang pinaka-nakakainis na bagay ay ang mga maliliit na bagay na ito ay hindi maaaring patayin at agad na makakabangon pagkatapos na ikalat. Katumbas ito ng pagharap sa isang hukbo ng mga undead na hindi maaaring patayin. Hindi mahina ang mga clone ni Terence, pero kailangan pa rin nila ng purong chi para mapanatili ang kanilang mga sarili. Basta na lang silang mawawala pagkatapos tamaan. Kung gusto niyang makabawi, kailangan niyang gamitin muli ang 1000 ilusyon sa kagubatan, at iyon ang naglagay sa kanya sa kawalan. Hehe. Mukhang kailangan ko na talagang magseryoso. Bahagyang ngumiti si Terence habang patuloy na hinihigop ng clone ang mga ulap, habang ginagamit ng kanyang pangunahing katawan ang Blade Force ng Peking Robert. Nagsimulang gumalaw ang spiritual saber chi sa lahat ng direksyon, binasag ang maliliit na cloud beast isa-isa.
Hindi mahalaga kung kaya mo itong buuin muli, mas marami akong saber chi, kaya hahayaan ko na lang na basagin mo ito palagi. Sa isang iglap, bumaliktad ang sitwasyon. Nang walang panghihimasok ang halimaw na ulap, bumilis ang pagkuha ng ulap ng clone ni Terence. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang nawala ang haligi ng ulap. Ang mga pagbabago-bago sa bitek ay tuluyan ding hamupa, at ang mga halimaw sa ulap ay naging ambon din at naanod palayo. Nang walang pagbabago-bago mula sa bitek, ang mga nagkalat na ulap ay agad na bumalik sa kanilang normal na estado at hindi na maaaring sumanib sa itim na bato. Ang mga ulap sa itim na bato na hindi pa ganap na namuo ay nagsimula ring maglaho, naging ordinaryong singaw ng tubig at naglaho ng walang bakas. Natigilan ng daan-daang clone ni Terence. Ano ang nangyayari? Malapit na sana niyang makuha ang daan-daang piraso ng ulap na nakakulong sa pinong bakal, ngunit lahat ng kanyang pagsisikap ay nasayang. Nawalan ba ng saysay ang lahat? Kailangan ba niyang maging ganoon kamanloloko? Mabuti na lang at sina Robert, Natalie at Jillian ay nakapasok na sa yugto ng pagpipino at hindi sila naapektuhan. Nagawa nilang hawakan ang pinong bakal na kumukuha ng ulap at hindi sila bumalik na walang dala. Sa kabilang banda, ang koponan ni Paeng ay nasa katulad na sitwasyon. Ang mga namamahala sa pormasayo ng labanan ay walang pagkakataong makumplito ang proseso ng pagpino, habang ang mga responsable sa pagkolekta ng cloud chi ay halos hindi pa natatapos ang proseso ng pagpino. Sa huli, nakakuha sila ng 13 bahagi ng cloud na kumukuha ng pinong bakal, na itinuturing na sapat na. Kung tungkol naman sa mga trainee sa labas, hindi na kailangang magtanong para malaman na 79% sa kanila ay bumagsak. Dahil manipis ang mga ulap sa panlabas na bahagi noong una pa lang, at dahil sa panghihimasok ng maliliit na halimaw na ulap, halos imposibleng matapos ito sa ganoong kaikling panahon. 6,486. Kahit ang isang tao sa koponan ni Paeng ay nabigo, lalo na ang mga nasa labas. Walang pinong bakal na nakakahuli ng ulap para kay Rob. Napakamalas. Gusto ko sanang gumawa ng isang malaking bagay, pero nabigo ako sa huling sandali. Kinansela ni Terence ang kanyang mga clone at humarap kina Natalie at Robert, nagkibit balikat at ngumiti ng walang magawa. Boss, tig-iisa lang tayo ng pinong bakal na panghuli ng ulap. Malinaw na hindi ito sapat para maabot ang cut-off point. Pero, marami naman ang kabilang panig. Dapat sapat na iyon kung makukuha natin, di ba? Pinanlisikan ni Robert ng mata ang mga mata ni Paeng at ng iba pa. Ang paggagaw ng mga bagay ay isa lamang sa mga layunin niya. Ang pangunahin niyang layunin ay ang harapin si Paeng. Tama iyan, kung gayon huwag tayong maging magalang. Bahagyang ngumiti si Terence at naglakad patungo kay Paeng. Naramdaman ni Ling Chen na sina Terence, Robert, at ang iba pa ay hindi pala kaibigan kaya agad niyang inutusan ang lahat na bumuo ng isang nagtatanggol na pormasayon. Dapat sana sila ang unang humanap ng gulo, pero ngayon humina na ang kanilang momentum. Kahit siya mismo ay medyo nakaramdam ng kakaiba. Hindi dapat ganito ang mga bagay-bagay. Hindi ba dapat mas matakot sina Terence at ang iba pa? Kuya Terence, gusto niyo bang sumama sa amin? Maligayang pagdating. Kung titipunin natin sila, tiyak na mabilis nating matatapos ang misyon. Kumurap si Cynthia, na para bang hindi niya nararamdaman ang balak na pagpatay ni na Terence at Robert. Sinalubong niya sila ng may matamis na ngiti. Sister Cynthia, gusto naming hiramin ang ilan sa mga bakal. Madali lang naman para sa iyo na kunin yan, kaya hindi dapat maging problema yan, di ba? Binigyan siya ni Terence ng isang mainit na ngiti, kung gusto ng babae na magpanggap, gawin natin ito ng magkasama. Pero kulang tayo, paano natin ito ipapahiram kay kuya? Kalahati lang ng bahagi ni Little Ching ay para sa kanya. Ang kalahati ay kailangang ipamahagi sa mga nagtatanggol na katuwang. Kung hindi, maaari ko itong ipahiram kay kuya at sa mga kapatid na babae. Inabot ni Cynthia ang kanyang kamay para hawakan ang sarili niyang bakal na panghuli ng ulap, inosenteng tiningnan si Terence na parang sigurado siyang hindi ito kukunin ni Terence sa kanya. Sige, ayaw talagang kunin ni Terence ang mga gamit niya. Kahit alam niyang hindi naman talaga inosente ang batang babaeng ito at medyo malaki pa ang tiyan, hindi niya talaga kayang agawin ito. Boss, pwede kayong mag-usap ni Sister Cynthia. Kakausapin ko si Paeng at ang iba pa.
Walang pasensya si Robert na makinig sa mga kalokohan ni Terence at Cynthia. Para maiwasan ang pagpapahirap kay Terence, gusto niyang iwasan ang dalawa at hanapin si Paeng. Natural lang na hindi ito pinansin ni Terence at hinayla si Cynthia sa gilid. Gusto sanang lumaban ng babae, pero hindi niya kayang labanan si Terence nang hindi gumagamit ng porma sayon. Paeng, ibigay mo sa akin at sa iyong kasama ang pinong bakal na lumulubog sa ulap, at isa sa alang-alang ko ang mabilis na pagpatay sa iyo. Malaking hakbang ang ginawa ni Robert at dahan-daang hinugot ang kanyang mahabang espada. Itinutok niya ito sa maputlang mukha na si Paeng. Robert, hindi ka ba masyadong mayabang? Hindi naman ganoon kalakas ang lakas mo, pero hindi naman maliit ang tono mo. Labis na nalungkot si Ling Chen. Ang mga salita ni Robert ay nagpalabas na parang si Paeng ang pinuno ng koponan. Gayunpaman, sa katotohanan, ang koponan na ito ay binuo ng 3 tao na may 9 na puntos na talento. Wala kang pakialam dyan, tumabi ka na lang. Sumulyap si Robert kay Ling Chen at walang pakialam na sinabi. Ang orihinal niyang intensyon ay walang anumang ulap na nakakabit sa pinong bakal si Ling Chen at ayaw niyang magdulot ng gulo para sa kanya. Hanggat hindi niya tutulungan si Paeng, magiging maayos ang lahat. Gayunpaman, sa pandinig ni Ling Chen, parang ipinapakita ni Robert ang kanyang paghamak. Hindi mo alam ang lugar mo. Patayin mo siya. Malamig na sumanghel si Ling Chen. Bilang isa sa mga nangungunang estudyante sa grupong ito ng mga estudyante, mayroon siyang sariling pagmamalaki. Kahit na si Robert ay isang henyo na may 9 na marka ng talento, ano pa kaya? Itinaas ng mga tao sa porma sayon ng labanan ang kanilang mga sandata at sumugod kay Robert. Sa ilalim ng pamumuno ni Ling Chen, ang lakas ng isang casual na atake mula sa porma sayon ng labanan na ito ay maihahambing sa atake ng isang eksperto sa yugto ng paghahati ng bundok. Nanginig ang mahabang sable sa kamay ni Robert. Natural ang momentum ng kanyang sable, at binalot nito ang lahat ng kanyang mga kalaban. Ang mga lumilipad na nyebe ay naging sanhi ng pagbaba ng temperatura sa loob ng saklaw ng talam. Ang porma sayon ng labanan ng kalaban ay naantala ng malamig na hangin ito. Napakalakas. May karapatan ka talagang maging mayabang. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ling Chen. Gaya ng kasabihan, sa sandaling gumawa ng hakbang ang isang eksperto, malalaman ng isa kung siya ay isang eksperto o hindi. Siya mismo ay may kakayahang makipaglaban sa isang eksperto sa paghahati ng bundok na nasa maagang yugto pa lamang. Gayunpaman, malayo pa rin siya sa antas ni Robert. Tuwid ang tindig ni Robert at ang kanyang mahabang sable ay basta na lamang hiniwa pababa. Ang napakatalas na sable na chi ay nag-cross na parang pupunitin nito ang espasyo. Ang paraan ng paggamit niya ng kanyang talam ay ibang-iba sa kay Terence. Mas malakas at mapang-api ito, na para bang kaya nitong hiwain ang anumang humaharang sa daan nito. Ang porma sayon ng labanan na pinamumunuan ni Ling Chen, sa harap ng ganito katalas na talam, ay tila hindi kayang tiisin ang isa suntok. Sa sandaling magtagpo ang dalawang panig, ang porma sayon ng labanan ay nabutas ng aura ng espada, at pagkatapos ay marahas itong nayanig. Habang naantala ang operasyon, ang lakas ng labanan at depensa ay bumagsak din ng husto. Sa saklaw ng aura ng saber ni Robert, ang ganitong sitwasyon ay katumbas ng isang pagkabigo. Hindi mabilang na matatalas na saber chi ang sumugod sa porma sayon ng labanan, binuksan ang mga kapintasan at pinutol ang koneksyon sa pagitan ng lahat sa porma sayon ng labanan, na naging sanhi ng lalong pagbaba ng kanilang bisa sa labanan. Kapag nasira na ang porma sayon ng labanan, ang mga henyong ito na may 8 puntos na talento ay hindi na makakatapat ni Robert. Gayunpaman, ang momentum ng kutsilyo ni Robert ay isang matalas na sandata sa mga labanan ng grupo. Hindi mahalaga kung gaano karaming tao ang mayroon. Hanggat nasa loob sila ng saklaw na ito, kailangan nilang tiisin ang parehong presyon. Paeng, gawin mo. Ang mukha ni Ling Chen ay naging lubhang pangit. Hindi niya inakala na ang porma sayon ng labanan na kanyang pinamumunuan ay magiging ganito kaina sa harap ni Robert. Hindi man lang ito nakatagal ng 2 hininga, lalo na't hindi nito nataman si Robert. Nadodge ito ng pira-piraso. Sa sandaling ito, alam ni Ling Chen na kailangan na nilang kumilos ni Paeng. Nagsama-sama ang mga taong ito para sa kapakanan nilang tatlo.
Kung hindi sila tatayo sa isang kritikal na sandali, magugunaw ang pangkat na ito. Hindi na niya maaasahan si Cynthia. Ang pagiging abala niya kay Terence ang pinakamalaking tulong niya, at labis na nasiyahan si Ling Chen dito. Kung magtutulungan sina Terence at Robert, mas malala ang sitwasyon nila. Matapos silang batiin, si Ling Chen ang unang gumawa ng hakbang. Hindi naman masama ang kanyang lakas, at kahit na may malaking agwat sa pagitan niya at ni Robert, kahit papaano ay kaya niyang magtiis ng ilang sandali at hindi agad matalo. Hanggat makakasabay si Paeng sa oras, hindi magiging lalong malala ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi narinig ni Paeng ang pagbati ni Ling Chen. Kasalukuyan siyang nababalot ng takot sa kanyang puso. Ito ay dahil ang Blade Force ni Robert ay eksaktong kapareho ng ginamit ni Terence para talunin siya. Kung mayroon mang pagkakaiba, iyon ay ang Blade Force ni Robert ay mas marahas at mas malakas. Nang makita ang Blade Force ni Robert, para bang napunta si Paeng sa isang bangungot. Nanlamig ang buong katawan niya, at mas lalong nanlamig ang puso niya. Nakontrol siya ni Terence, at ngayon ay naroon si Robert. Pinapatay siya nito. 6,487. Sa panig na ito, hindi gumalaw si Paeng, ngunit si Ling Chen ang nagdusa. Matapos halos harangan ang ilang espada, tanging ang buong lakas lamang ang kanyang nagawa para umatras. Kung magpapatuloy ito, kakailanganin niyang i-activate ang transfer talisman para makaalis sa lugar na ito. Paeng, anong ginagawa mo? Minura ni Ling Chen ang natulalang si Paeng. Isa itong tunay na hanggal na kasamahan sa koponan, lalo na't dadayain niya ang sarili niyang mga kababayan sa pinakamahalagang sandali. Sa susunod, hindi ko na siya pipiliting bumuo ng koponan. Si Paeng ang target ni Robert mula pa sa simula. Kaya naman, hindi niya hinabol si Ling Chen nang umatras ito. Binitawan niya si Ling Chen at itinoon ang kanyang enerhiya sa espada kay Paeng. Agad na nakaramdam ng pag-relax ang ilan pang nasa loob ng saklaw ng Saber Aura. Handa na sana silang i-activate ang Teleportation Array Talisman, pero ngayon ay maaari na silang maghintay. Medyo na-distract ako kanina lang. Nagising si Paeng sa sigaw ni Ling Chen at dali-daling nagpaliwanag. Mabilis niyang itinaas ang kanyang espada at lumapit upang labanan si Robert. Pinag-isipan din niya ito ng mabuti. Kung hindi niya ibibigay ang lahat, malamang na agad siyang matatanggal. Ano pa ang saysay ng pagdanas ng napakaraming problema? Hindi ba't para lang makapasok sa Divine Refinement College ang lahat ng ito? Kung sakaling mabaigo siya sa huling hakbang, hindi makikinig ang kanyang pamilya sa kanyang paliwanag. Pilit na pinigilan ni Ling Chen ang galit sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi ito ang tamang oras para maging mapagkalkula kay Paeng. Nang makitang nakalapit na ito para lumaban, sinundan din niya ito, tinitingnan ang kabuuan. Naghawak kamay silang dalawa at sa wakas ay natipon ang ilang kasama sa loob ng saklaw ng Saber Aura. Nagtulungan ang lahat at kahit papaano ay may kakayahang protektahan ang kanilang mga sarili. Ngumisi si Robert. Nakamit niya ang kanyang layunin sa pamamagitan ng pagbalot kay Paeng ng kanyang Saber Aura. Wala siyang pakialam kung gusto ng iba na matanggal kasama niya. Ang malamig na chi at yelo ay lalong lumamig. Sa ilalim ng takip ng yelo at nyebe, ang Saber Chi ay dumating at umalis ng walang bakas, at ang kapangyarihan nito ay tumaas ng ilang degree. Pakiramdam ni Ling Chen, kung haharapin niya si Robert ng mag-isa, malamang patay na siya ngayon. Gayunpaman, kahit sa tulong ni Paeng, walang posibilidad na magtagumpay. Umatras. Lumabas ka sa sakop ng kanyang lakas ng talim at ayusin mo muli ang pormasayo ng labanan. Sa sandaling ito, nagawa pa ring panatilihin ni Ling Chen ang kanyang kalmado, inutusan ang lahat na umatras habang nakikipaglaban. Umaasa siya na magkakaroon ng pagkakataon para sa kanila na muling magsama-sama, at hanggat mayroon silang pagkakataong huminga ng malalim, maaaring mabago nila ang sitwasyon. Sa kasamaang palad, paano sila mabibigyan ni Robert ng pagkakataong huminga ng malalim? Ang kanyang Blade Aura ay lalong tumatalas, at ang mga atake ng Blade Chi ay nagsisimula ng manakit sa mga miyembro ng koponan ni Ling Chen. Bago pa man sila makaalis sa saklaw ng kanyang Blade Aura, malamang ay ilan sa kanila ang matutamba. Ang takot sa puso ni Paeng ay lalong nagiging malinaw.
Dahil nasa loob ng saklaw ng momentum ng kutsilyo, ang alaala ng takot na itinanim ni Terence sa kanya ay lalong lumilinaw, kaya hindi niya magamit ang kanyang buong lakas. Nang makitang nasa lubos na kawalan sila, hindi niya maiwasang tawagin si Cynthia para tumulong. Cynthia, bilasan mo at tumulong ka. Hindi napigilan ni Ling Chen ang pag-ikot ng kanyang mga mata. Kung makakagawa lang ng hakbang si Cynthia, maghihintay kaya siya hanggang ngayon. Nasa isang patagang sitwasyon sila ni Terence, kung kikilos si Cynthia, tatayo lang ba roon si Terence at manood? Kahit hindi pa nakikita ni Ling Chen si Terence na kumikilos noon, masasabi ng sinumang may mata na si Robert ay palaging parang tagasunod ni Terence. Para magawang maging tagsunod niya ang isang henyo na tulad ni Robert, dapat ay mas malakas pa sa kanya si Terence. Hindi nila kayang hawakan kahit isang Robert, at ngayon kailangan nilang harapin si Terence. Sister Cynthia, bata ka pa lang, kaya hindi ka dapat nakikialam sa mga gawain nila, di ba? Lalo na't napaka-cute mong bata, hindi bagay sa ugali mo ang makipag-away at pumatay. Mas mabuting makipag-usap kay kuya, di ba? Bahagyang ngumiti si Terence at kinausap si Cynthia na parang may niloloko itong bata. Bata pa rin siya, pero hindi siya madaling lokohin. Kuya, ang pakikipaglaban at pagpatay ay hindi mabuti para sa kahit sino, hindi ba? Bakit hindi mo na lang sila sabihan na tumigil, at mag-usap tayo ng maayos? Hindi ba pwedeng maging mas mahinahon ka sa harap ng isang babaeng katulad ko? Inosenteng kumurap si Cynthia kay Terence gamit ang malalaki at inosenteng mga mata nito. Sino mang taong may malaking puso ay tiyak na matutuwa sa kakyutan ng batang babaeng ito. Gayunpaman, may puso si Terence at hindi niya ito hahayaang umapaw. Iniunat niya ang kanyang mga kamay, mahilig silang makipag-away at pumatay, kaya hindi tayo dapat makialam. Mabuting mag-usap ng ganito. Hindi ba? Lumingon si Cynthia kay Paeng at nagkalkula sa kanyang isipan. Kung gagawa siya ng hakbang, ano ang kanyang tsansa na manalo? Kung magtatagumpay sina Terence at Robert, gaano kalaking kawalan ang kanilang mararanasan? Sa totoo lang, mas gusto ni Cynthia na ibigay ang bakal kay Terence. Masyadong malalakas ang mga taong ito, at maaaring mabuti kung magagamit niya ang bakal para paalisin sila. Tutal, ito pa lang ang unang araw nila sa lambak. Hanggat may sapat silang oras, hindi magiging mahirap kunin ang bakal. Isa pa, kung wala sina Terence at Robert, lahat ng iba pa ang magiging target nila. Ang problema ay kung wala silang gagawin, hindi alam kung iiral pa rin ang pansamantalang pangkat na ito. Ayaw ni Cynthia na sumugal. Ang tanging pagpipilian na lang ay protektahan ang integridad ng koponan. Sa pinakamarami, ibibigay nila ang ulap na nagsisilbing patibong ng pinong bakal kapag wala silang kalaban-laban. Sa oras na iyon, mas mababa sila sa kabilang partido sa mga tuntunin ng kasanayan, at walang sinuman ang magkakaroon ng matinding psikolohikal na pagtanggi. Terence? Bro? Sa tingin ko masarap din magsalita ng ganito, pero tinuruan na ako ng mga magulang ko simula pa noong bata pa ako na hindi ko pwedeng iwan ang mga kaibigan ko, kung hindi ay iiwan din nila ako, kaya kinailangan kong tumulong, sana huwag mo akong sisihin. Naluluha ang malalaking mata ni Cynthia, at mukhang inakusahan siya. Nakakadurog ng puso na makita siyang ganito. Gayunpaman, habang nagsasalita siya, palihim niyang pinaganya ang isang attack talisman sa kanyang kamay. 5 magkakasunod na atake sa tuktok ng huling yugto ng paghati ng bundok ang agad na bumalot kay Robert sa lahat ng direksyon na kaya niyang iwasan. Paano ito nakatulong sa kanila? Malinaw na gusto niyang patayin si Robert. Bakit ba hindi katulad ng kapatid niyang si Brian Wang ang batang babaeng ito? Hindi lang siya itim ang tiyan, kundi napakalupit din ng kanyang mga atake. Gayunpaman, nang lumitaw si Brian Wang, nakapatay na rin siya ng maraming eksperto sa mga spirit beast. Tila hindi rin banayad ang kanyang mga pamamaraan. Habang iniisip iyon, pakiramdam ni Terence ay magkapatid nga talaga ang dalawang ito, tunay na magkapatid. Hindi na kailangang maghinala pa. Kumislap ang katawan ni Terence nang i-activate niya ang kanyang Super Butterfly Micro Steps, lumitaw sa harap ng 5 ataking pagbubukas ng bundok. Ang mabangis na apoy na 8 trigram bomb ay casual na itinapon.
Kasabay ng isang malakas na kalabog, tuluyan nitong winasak ang 5 atake na nasa tugatog ng huling yugto ng pagkahati ng bundok. Hindi angkop para sa isang batang babae na paglaruan ang isang mapanganib na bagay. Hayaan mong itago ito ni Kuya para sa iyo. Pinaalis ni Terence ang 5 atake at muling lumitaw sa tabi ni Cynthia na parang multo, inagaw ang anting-anting sa kamay niya. Kung tama siya, maaaring gamitin pa ang anting-anting na ito ng 3 beses, kahit na wala itong silbi laban kay Terence. 6,488. Terence, Kuya, bakit mo kinukuha ang mga gamit ko? Gusto mo pang agawin ang mga gamit ng bata? Kumurap si Cynthia, at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Kahit si Terence ay medyo nakaramdam ng pagkakasala nang makita ang kaawa-awang tingin nito. Kung si Natalie iyon, ibabalik na sana niya ito kay Cynthia nang walang pag-alinlangan. Mabuti na lang at hindi si Terence ang Natalie, at hindi siya naloko ng mga luha ng batang babae. Gayunpaman, medyo kakaiba pa rin ang pakiramdam. Para itong isang kakaibang tiyuhin na inagaw ang lollipop mula sa isang batang babae. Masyadong mapanganib ang bagay na ito para sa isang batang babae. Itatago ko na lang ito para sa iyo. Kung mayroon ka pa, ilabas mo na. Nagpasya si Terence na gampanan ang kanyang kakaibang papel bilang tiyuhin hanggang sa huli, hindi lang ang anting-anting na ito, kundi pati na rin ang iba pang mga anting-anting na mayroon ang babae. Mabilis na pinunasan ni Cynthia ang kanyang mga luha at tinakpan ang kanyang storage bag gamit ang kanyang matatambok na kamay. Tumingin siya kay Terence na puno ng pagbabantay at umiling, wala nang iba, wala na talagang iba. Magtataka kung hindi niya gagawin. Napatingin si Terence sa pag-arte ni Cynthia, natawa. Akala ba niya ay hindi siya susubukan nitong pagnakawan dahil lang sa umaarte siyang parang bata? Sige, hindi naman ganoon kaitigas ang ulo ni Terence para agawin yan. Ngayong napigilan na ni Terence si Cynthia, mas lalong nahirapan sina Ling Chen at Paeng. Gayunpaman, matapos makitang agad na natalo ni Terence ang 5 atake sa huling bahagi ng bundok, umaasa silang lahat na mapipigilan ni Cynthia si Terence at hindi na niya hahayaang makaapekto pa sa labanan. Bukod sa mga nababalot ng saber aura ni Robert, may ilang taong may 80% na talento ang hindi sumali sa labanan. Nang makitang hindi pabor sa kanila ang sitwasyon, 2 sa kanila ang nagpasyang gumawa ng hindi magandang bagay. Palihim silang naglibot sa lugar at naghanda para bihagin sina Natalie at Jillian. Nakikita na nila na kahit may talento si Natalie, mahina pa rin siya, at halos ganoon din si Jillian. Ang 2 babaeng ito ang kahinaan ni Terence at Robert. Kung mahuhuli niya sila, baka mabaliktad niya ang sitwasyon. Mahusay ang 2 ito sa pagtingin-tingin sa mga bagay-bagay, pero masyado nilang minamaliit si Terence. Sa lambak, lubhang limitado ang saklaw ng spirit sense ni Terence, ngunit higit pa ito sa sapat upang masakop ang posisyon ng lahat. Alam ni Terence ang ginagawa ng 2 nang sandaling lumipat sila. Pero hindi sila pinigilan ni Terence, isang malamig na kislap sa kanyang mga mata. Gusto nilang abutin sina Natalie at Jillian. Dapat pala ay naghanda muna sila ng kabaong para sa kanilang sarili. Kanina pa matamang pinagmamasdan ni Cynthia si Terence, at naintindihan niya ang nangyayari nang makita niya ang kakaibang tingin sa mga mata ni Terence. Bilang isang kasamahan sa koponan, dapat niyang pigilan ang 2 sa pag-arte ng padalos-dalos, ngunit ang babae ay talagang may malaking tiyan, at maaaring maaga ng 2 ang atensyon ni Terence. Kung patuloy na tititigan siya ni Terence, hindi niya magagamit ang Forma Scion kahit na hawak niya ito. Sa sobrang lapit, kukunin na ito ni Terence bago pa niya ito ma-activate, kaya kailangan niya ng isang tao para makuha ang atensyon ni Terence. Magaling ang 2 ugok dito, kaya hindi sila pinigilan ni Cynthia. Inaabangan niya ito, umaasang makakagawa sila ng malaking eksena para makuha ang atensyon ni Terence. Little Ching, umiikot ang mga mata mo. May iniisip ka bang masamang ideya? Sinasabi sa iyo ng kuya, hindi dapat magkaroon ng ganoong komplikadong pag-iisip ang mga bata, sundin mo lang ang dapat gawin ng mga bata. Hindi pinansin ni Terence ang 2 ugok na gustong hawakan si Natalie, at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Cynthia. Hindi ko ginawa yon. Napakamasunuring babae ni Xiaoqing, paano siya magkakaroon ng masasamang ideya?
Siguro si Terence yung laging nag-iisip ng masasamang ideya. At gusto mo pang agawin ang gamit ng iba. Dilat na dilat si Cynthia habang nakanguso para ipakita kay Terence na galit siya. Pero kakaiba pa rin ang kutob niya, bakit hindi man lang nag-aalala si Terence sa dalawang babae? O baka naman silang dalawa talaga ang mga nakatagong eksperto. Kahit ano pa man iyon, malalaman din agad ang sagot. Malapit na ang dalawang lalaking gustong palihim na umatake, at bigla silang sumugod, sinusubukang hulihin sina Natalie at Shangguan Yunyang. Noon, wala pa noon. Hindi na kinailangang gumalaw ni Terence, dalawang makapal na kidlat ang tumama sa kanila, at ang dalawa ay bumagsak sa lupa, umuusok. Matapos makapasok sa ikatlong antas ang kanyang teknik sa pagtakas gamit ang kidlat, mas lumakas ang mga kidlat ni Terence. Isa pa, ang kidlat na kusang nabuo at ang purong chi ni Terence ay maaaring ganap na magsama upang bumuo ng bago at mas malakas na arco ng kidlat. Para itong isang bombang may pinaghalong tableta at apoy. Ang dalawang malas na iyon ay ipinadala sa pintuan ni Terence bilang pagsasanay. Pinatay mo sila. Tinakpin ni Cynthia ang kanyang bibig ng may gulat na ekspresyon, na parang hindi pa siya nakakita ng sinumang pinatay. Oo, hindi ko ba siya pwedeng patayin? May bahid ng lamig ang ngiti ni Terence. Ang pagpatay sa isang taong nang ahas na hawakan ng isang taong malapit sa kanya ay isang magaan na parusa. Nagiging maaway na siya sa pamamagitan ng hindi pagkuha ng kanilang essence spirit at pagpapahirap sa kanila. Simula nang ay anunsyo ng assassin mula sa Hidden Death Sect na gagawin niya ang kanyang mga kamay sa mga taong nakapaligid kay Terence, ito na ang naging conclusion ni Terence, ang sinumang humawak nito ay mamamatay. Biglang natahimik si Cynthia. Alam niyang walang silbi ang magpanggap na manluloko sa harap ng isang malamig at matigas ang ulong si Terence. Hindi niya alam kung bakit naging mabait sa kanya si Terence, binigyan pa siya nito ng handicap sa individual match, pero ayaw niyang tumaya na magpapatuloy ang ganitong sitwasyon. Kung sa individual na labanan lang iyon, hindi makukumbansi si Cynthia at gugustuhin niyang patunayan na hindi siya mas mahina kaysa kay Terence, pero ngayon, tuluyan na niyang tinalikuran ang kaisipang iyon. Masyadong malakas ang lakas ni Terence, at lampas ito sa limitasyon ng kanyang makakaya. Bilang munting prinsesa ng isang pamilya ng mga anting-anting, si Cynthia ay may dalang maraming anting-anting. Gayunpaman, ang paggamit ng mga anting-anting ay nangangailangan ng oras, at ang bilis ni Terence ay nakakatakot. Ang arko ng kidlat na pumatay sa kanilang dalawa ay halos hindi pinansin ang hadlang ng distansya. Kapag namatay silang dalawa, baka hindi nila alam na tinamaan sila ng kidlat, di ba? Hindi niya talaga malalaman kung paano siya namatay. Alam ni Cynthia na hindi niya kayang paganahin ang porma sayon ng kasing bilis ng kidlat ni Terence. Kung hindi man lang niya ma-activate ang talisman para sa depensa, hindi ba't kamatayan na lang ang kaya niyang hintayin? Sa kabilang banda, ang labanan ni Robert ay nasa huling yugto na rin. Lubos na niyang nalampasan sina Ling Chen, Paeng, at ang iba pang mga tao. Malamang hindi magtatagal para maalis silang lahat. 6,489. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng pagbabago. Ang bitik sa tabi nila ay muling naglabas ng malalakas na pagbabago-bago, at ang langit ay muling dumagundong dahil sa hangin at mga ulap. Sa pagkakataong ito, ang mga ulap sa kalapit na kalangitan ay nagkagulo, at mabilis na sumanib sa kalangitan sa itaas ng lambak, na bumuo ng isang vortex ng ulap na ilang beses na mas malaki kaysa sa nauna. Kuya Terence, paparating na naman ang mga ulap. Sabihin mo sa kanila na tumigil na sila at titipunin natin ang mga bakal. Kung sapat na, bibigyan ka namin ng isang bahagi. Nang makita ito, parang may hawak si Cynthia na isang dayami na naigal iligtas buhay. Agad niyang hiniling kay Terence na itigil ang laban. Hindi naman siguro nakakahiya kung aaminin mong matatalo ka sa ngayon. Tutal, medyo malala na ang sitwasyon, at walang mag-iisip na may nagawang mali si Cynthia. Sa tingin ko hindi na kailangan. Sa tingin ko, sila ang mga taong gustong tapusin ang kanilang nasimulan. Hindi tamang sumuko sa kalagitnaan. Mas mabuting huwag na natin silang abalahin. Tungkol naman sa pagkolekta ng Cloud Chi, kaya natin itong gawin ng mag-isa. Ngumiti si Terence, hindi siya nagbibiro. Ang pangunahing layunin ng pag-atake ni Robert ay para harapin si Paeng.
Ang pinong bakal na kumukuhang ulap ay isa lamang palampes na galaw. Natural lamang, hindi siya susuko sa oras na ito. Dilat na dilat si Cynthia, walang magawa ang mukha. Ginamit na naman ni Terence ang libu-libong pagbabago ng kagubatan, at lumitaw si Terence sa paligid niya. Mamatay sa takot ang sinumang may trypophobia. Kuya Terence, ang galing mo na talagang magtipon ng mga ulap para mabuo ang bakal, hindi mo na kailangang pahirapan pa kami, di ba? Ayaw sumuko ni Cynthia ng basta-basta. Gusto pa rin niyang kumbansihin si Terence. Nakakalungkot na ang daan-daang Terence ay ngumiti lang sa kanya ng sabay-sabay bago nag-focus sa pagkuha ng mga ulap. Medyo nahihilo si Cynthia, daan-daang Terence ang tumatawa sa kanya ng sabay-sabay na nagpahimatay sa kanya. Marahil ay magkakaroon siya ng kakaibang sakit na tinatawag na laughing vertigo sa hinaharap. Siyempre, ang tanging nagpaantig nito ay ang ngiti ni Terence. Matapos siyang kumbansihin, nagngingit-ngit si Cynthia at hinayaan na lang ang iba. Napagpasyahan niyang sumama kay Terence para ayusin ang plancha. Tutal, hindi naman niya kaibigan sina Paeng at Ling Chen. Nagtutulungan lang sila. Ang pinakamahalagang bagay ay ang matapos ang sarili niyang misyon at makakuha ng sapat na puntos para makapasa sa assessment. Kung tungkol naman sa kung makakapasa ba ang iba o hindi, ano ang kinalaman nito sa kanya? Halos mawalan ng pag-asa sina Paeng, Ling Chen at ang iba pa. Dahil sa ganitong pagpigil ni Robert, hindi na nila magawang kunin ang mga halamang gamot, lalo na't hindi na nila magawang agawin ang mga ito mula sa iba. Tila wala na silang ibang pagpipilian kundi gamitin ang talisman ng teleportasyon para umalis. Ang dalawang lalaking nagtangkang tambangan si Natalie ay walang pag-aalinlangang napatay ni Terence, at alam nilang hindi magtatapos ng maganda ang usapin ngayon. Ngunit sa sandaling ito, libu-libong halimaw na parang ulap ang biglang lumipad palabas ng ulap at sinunggaban ang lahat. Ang kanilang bilang ay mas marami kaysa sa unang pagkakataon, at patuloy silang bumuhos palabas ng ulap. Malinaw na ito ay isang hukbo ng mga halimaw na parang ulap. Nabigla si Terence. Hindi niya inaasahan ito. Nang uulitin na sana niya ang parehong trick, nagsimulang magsama-sama ang ilan sa maliliit na halimaw, at ang kanilang lakas ay lubos na tumaas. Karamihan sa kanila ay nasa tugatog ng huling yugto ng pagkahati ng bundok. Bagamat hindi pa rin sila kayang talunin si Terence, ang kanilang lakas ay sapat na upang maapektuhan sina Robert at ang iba pa. Ang maliliit na halimaw na nalilikha ng mga ulap ay kayang mag-ebolusyon ng mag-isa. Medyo nawala ng malay si Terence, tila hindi lang palabas ang panganib sa lambak. Ang mga cloud beast sa unang yugto na kasinlaki ng mga normal na spirit beast, bukod kina Terence, Robert, at ilan pang iba, ay sapat na para lipulin ang lahat ng iba pang mga estudyante. Ang mas nakakatakot pa ay hindi alam ni Terence kung ang mga halimaw na ulap na ito ay maaaring magpatuloy sa pag-evolve sa yugto ng pagwasak sa mundo o maging sa paghati sa dagat. At ang mga ito ay mga halimaw na parang ulap na hindi maaaring patayin. Kung talagang naabot nila ang yugto ng pagbuka ng lupa paghati ng dagat, kakailanganin ni Terence na tumakbo. Walang pakialam ang mga halimaw na ulap na ito kung ang target ni Robert ay si Paeng o ang Chi sa ulap. Kailangan nilang patayin ang lahat ng tao sa paligid ng bitek. Bawat taong may buhay ay nasa loob ng kanilang saklaw ng pag-atake. Nagawa ito ni Terence ng madali, ngunit hindi ganoon kadali para sa kanyang mga clone na kunin ang Cloud Chi at pinuhin ang bakal na panlaban sa ulap. Kahit na nagkalat ang mga halimaw na ulap sa yugto ng pagbubukas ng bundok, ang kanilang bilis ng paggaling ay mas mabilis ng maraming beses kaysa dati, at halos agad silang nakabawi. Ang mga clone ni Terence ay higit pa sa sapat upang harapin ang mga Cloud Beast, ngunit sila ay lubos na nasa kawalan laban sa mga Cloud Beast sa pagbubukas ng yugto ng bundok, at sila ay patuloy na nawawasak. Nakakaabala talaga ito. Kaya ganito ang Trapong Cloud Valley. Kung ganoon nga, sino sa mga estudyanteng ito ang makakakuha ng sapat na pinong bakal na panlaban sa ulap? Ginamit ni Terence ang kanyang teknik sa pagtakas gamit ang kidlat para gumalaw pabalik-balik, patuloy na ikinakalat ang mga halimaw sa ulap habang mabilis na nag-iisip. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol kina Natalie at Jillian sa ngayon. Ang maliit na spirit beast ni Terence ay naroon lamang para protektahan sila.
Matapos maantala ang atake ni Robert, ang tanging nagawa niya ay sumuko na lamang sa paghihiganti at umatras sa panig ng dalawang babae para magtanggol. Gayunpaman, dahil naroon ang maliit na spirit beast, wala sila sa panganib. Nagkaroon pa sila ng libreng oras para kunin ang Cloud Chi at pinuhin Pinong Bakal na kumukuha ng ulap. Namutla ang mukha ni Cynthia. Ginamit na niya ang kanyang pangdepensang anteng-anteng. Matapos tumingin sa paligid, natuklasan niyang ligtas si Natalie at ang iba pa, kaya tumakbo siya papunta sa kanila. Sister Cynthia, maging mabuti kang babae. Huwag kang mag-isip ng mga bagay na hindi mo dapat isipin. Kung hindi, magagalit ang kapatid mo. Hindi pinigilan ni Terence si Cynthia. Kailangan niya itong tulungan para sa kapakanan ni Brian Wang, ngunit binalaan pa rin niya ito. Si Cynthia ay isang babaeng maraming iniisip. Kung maglalakas loob siyang habulin si Natalie, hindi siya basta-basta bibitawan ni Terence, kahit pa kapatid siya ni Brian Wang. Nang marinig ang babala ni Terence, tumigil ang tibok ng puso ni Cynthia. Talagang nasa isip niya iyon, sina Natalie at Jillian ay malinaw na hindi si Terence, at wala silang anumang pag-iingat laban sa kanya, kaya mataas ang tsansa ng tagumpay. Pero matapos makita ang mga pamamaraan ni Terence, sumuko na siya sa ideyang iyon. Sa ngayon, mabait pa rin si Terence sa kanya, at hindi niya talaga kailangang saktan ang isang makapangyarihang tao para sa mga taong walang kwentang tao. Bukod pa rito, sina Terence, Robert, at Natalie ay pawang mga henyo na may 9 na puntos sa kanilang talento. Kahit si Jillian, na siyang pinakamahina, ay halos 9 na puntos. Kung masasaktan niya ang isang koponan na may walang katapusang potensyal, maaaring magdulot siya ng problema sa kanyang pamilya. Terence, bro, bakit ba lagi mong hindi naiintindihan si Little Ching? Napakasamang tao mo. Naglaan ng oras si Cynthia para iling si Terence at masunuring tumakbo papunta sa defensive circle ni Natalie at ng iba pa. Nang makitang nakatuon sila sa pagkuha ng Cloud Chi para mabuo ang Cloud Trap Iron, sinimulan din niya silang gayahin. 6,470. Si Natalie at ang iba pa ay nag-apply para sa Feiyang College, habang siya naman ay sa Wushuang College, kaya mas mataas ang pila para makapasok. Dahil hindi mataas ang posibilidad na makuha ito, mas maaasahan na siya mismo ang gumawa nito. Sa pagkakataong ito, hindi pumasok ang mga ulap sa bitek, kundi naging mga halimaw na ulap para atakihin tayo. Napansin ni Terence ang kakaibang pangyayaring ito matapos maglaro ng ilang sandali. Hindi nakapagtataka na ang bilang ng mga Cloud Beast sa pagkakataong ito ay napakarami na halos magpatindig ng balahibo ng isang tao. Pagkatapos ng pagsasanib, mas marami pang Cloud Beast ang lumitaw noong yugto ng pagbubukas ng bundok kaysa noong una. Maituturing itong Cloud Beast Tide, at ito ay Cloud Beast Tide na tataas lamang at hindi bababa. Kahit si Terence ay nagsisimula ng makaramdam ng hirap. Ang depensibong bilog na nabuo ng maliliit na spirit beast ay halos hindi maprotektahan ang kanilang mga sarili, at halos imposibleng makaganti sa pag-atake. Napakaraming Cloud Beast, at sila ay pinatay at pagkatapos ay binuhay muli. Ito ay sadyang nagparamdam ng kawalan ng pag-asa sa mga tao. Tanging ang 3 babaeng iyon lang ang mapagbigay, at sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, kinukuha pa rin nila ang mga ulap at pinaikli ang mga ito. Ang bilis ng kanilang pag-aani ng ulap na kumukuha ng Pinong Bakal ay napakabilis. Sa loob ng napakaikling panahon, nasa proseso na nila ang pagpipino ng pangalawang piraso at halos tapos na sila. Wala nang gaanong natitirang clone si Terence, at ang ilan sa kanila ay nagawang pinuhin ang Cloud Trapong Iron. Kumuha siya ng 5 o 6 sa mga ito, at sa Natalie at sa iba pa, sapat na ito para sa recruitment. Sa kabilang banda, ilang tao sa koponan ni Paeng ang gumamit na ng mga talisman sa teleportasyon para bumalik sa plaza, kaya naman sumuko na sila sa pagtatasa sa pagkakataong ito. Tutal, kung mabaygo siya sa pagkakataong ito, may susunod pa. Kung mawawalan siya ng buhay, wala na talaga siyang matitira. Ang mga nakapag-stay dito ay ang pinakamahuhusay sa grupo ng mga estudyanteng ito. Walang sino man ang handang mawala ang kanilang magandang kinabukasan dito. Pagod na pagod si Terence at hindi alam ang gagawin. Sa kritikal na sandali, kailangan niya ang tulong ng multo, Senior Ghost, halika at tumulong ka.
Para harangan ang mga halimaw na ulap na ito, dapat mayroong isang malakas na pormasayon. Pero sa husay ni Terence sa mga pormasayon, hindi siya sapat ang lakas para bumuo ng ganitong pormasayon. Ang tanging magagawa niya lang ay humingi ng tulong sa multo. Napakagulo mo talaga. Sinusundan ka ng gulo kahit saan ka magpunta. Hindi mo ba ako pwedeng hayaan na lang na masiyahan sa aking pagtanda? Bulong ng sumpaman habang naglalakad palabas, labis na nandidiri kay Terence dahil sa pag-abala nito sa pananaliksik sa watawat ng pagbuo ng kalawakan. Pero kahit na ganoon, ginawa pa rin niya ang dapat niyang gawin. Senior Ghost, hindi pa panahon para masiyahan ka sa iyong pagtanda. Hindi ba't sinabi na mas maraming trabaho ang ginawa ng may kakayahan? Kailangan mong magsikap pa at tulungan mo akong mag-set up ng pormasayon. Ngumiti si Terence, hindi na nag-abalang kausapin pa ang bagay na iyon. Mas mahalaga iyon. Para makabili ng oras at espasyo, ginamit muli ni Terence ang Thousand Forest Transformation, at inutusan ang kanyang mga clone na isakripisyo ang kanilang mga sarili para mapigilan ang Cloud Beast Tide. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na inutusan ng multo si Terence na maghagis ng mga watawat ng pormasayon at magtayo ng isang simpleng antas ng 8 depensa. Hindi naman sa hindi niya kayang magtayo ng mas mataas na antas, ngunit hindi ito pinayagan ng panahon. Kung magtatagal pa sila, ang depensibong bilog na nabuo ng maliliit na spirit beast ay malapit nang hindi makatagal laban sa malaalo na hukbo ng mga cloud beast. Kung hindi lang dahil sa hindi pa lumilitaw ang mga cloud beast, hindi na sana kayang tiisin ng maliit na spirit beast. Sige, kailangan mo pa ba akong tulungan kang mag-set up ng killing array o kung ano paman? Kahit na hindi masyadong nasiyahan ang nakakatakot na nilalang sa level 8 defense array, maikli lang ang oras, at hindi ito madali. Hindi muna sa ngayon. Senior Ghost, pwede mo nang ipagpatuloy ang iyong pagtanda. Lalapit ako sa iyo para humingi ng tulong kung may kailangan ako. Nagbiro si Terence habang sinisimulan ang plano niya. Tumawa at nagmura ang malademonyo. Wala siyang pakialam kay Terence. Ang mga halimaw na ulap na ito ay hindi naman banta sa buhay ni Terence. Dapat niyang patuloy na pag-aralan ang kanyang mga watawat ng space array. Piniglan ng level 8 array ang mga cloud beast na makapasok, at inactivate ni Terence ang Thousand Forest Illusionary Technique sa pinakamataas nitong antas. Pagkatapos, lahat ng kanyang mga clone ay nagsimulang sumipsip ng Cloud Chi. Nakikita na niya na ang mga halimaw sa ulap ay nagmula sa mga ulap. Dahil hindi nasipsip ng bitek ang mga ulap, lahat sila ay naging mga halimaw sa ulap upang atakihin ang mga ito. Dahil ganoon nga, isa itong magandang paraan para harapin ang mga halimaw sa ulap sa pamamagitan ng pagkuha ng chi sa ulap at pagpino nito sa pagkulong ng pinong bakal. Sa pagbabalik tanaw sa mga nakaraang panahon, tila masyadong mabilis na kinukuha ng clone ni Terence ang mga ulap, dahilan para gumuho ang buong haligi ng ulap at maglaho ang lahat ng mga halimaw sa ulap. Sa pagkakataong ito, hindi inaasahan ni Terence na magtatagumpay siya, basta't nakaligtas sila sa mga halimaw na ulap, maaari silang pumunta sa teleportation point at bumalik sa plaza. Sawa na sila rito, at narating na nila ang cut-off point. Kailangang aminin na tama ang iniisip ni Terence. Matapos simulan ng kanyang clone na kunin ang Cloud Chi, nabaliw ang mga Cloud Beast. Halos 70% sa kanila ang nagsimulang umatake sa depensibong pormasayon ni Terence. Kung hindi lang dahil sa desenteng antas ang pormasyong ito at itinayo sa ilalim ng gabay ng sampaang nilalang na iyon, malamang hindi nito kayang tiisin ang kanilang mga atake. Dahil doon, lubos na nabawasan ang pressure sa iba. Kasabay nito, maging sina Paeng at Ling Chen ay nakahinga ng maluwag. Muntik nang sumuko ang ilan sa kanila, ngunit nagngingit-ngit sila at nagpursigi. Kung hindi, mawawala na sana sila ng pag-asa na makapasok sa academy. Ang mga ulap sa kalangitan ay hinihigop palayo sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Ibinubuhos ni Terence ang lahat, kung hindi dahil sa suporta ng Jade Space, isa na siyang tuyong bangkay. Epektibo ito, talagang epektibo. Tuwang-tuwa si Terence nang makita niyang unti-unting lumalabas ang mga halimaw na ulap. Alam niyang tama ang kanyang hula, kaya mas lalo pa niyang sinimulang kunin ang mga ulap.
Sa kasamaang palad, pagkatapos niyang mapino ang isang pangkat ng ulap na kumukuha ng pinong bakal, muling gumuho ang haligi ng chi sa ulap. Wala na siyang pagkakataong pinoy nitong muli. Pero ito na ang pinakamagandang resulta. Hindi inakala ni Terence na magtatagumpay siya, at makakakuha pa ng ilang daang bahagi ng bakal na pantikip sa ulap. Isa itong hindi inaasahang tagumpay. Namula ang mga mata ni Cynthia sa kasakiman sa dami ng pinong bakal na nakakakulong ng ulap. Naisip niya kung dapat ba siyang humingi, dahil makapal ang kanyang balat, pero hindi siya sigurado kung magtatagumpay siya. Kung sinatali iyon, malaki ang posibilidad, pero mahirap sabihin para kay Terence. Bago pa man makapagsalita ang babae, mabilis na itinago ni Terence ang plancha at gustong sabihan ang lahat na umalis. Wala na ang mga halimaw sa ulap, ngunit may masamang kutob si Terence na may mas mapanganib na mangyayari. Aalertuhin lamang ng Jade Space si Terence sa sandaling nasa panganib siya, at ang danger sense na nabuo niya mula sa kanyang muntik ng mamatay na karanasan ay hindi kasing talas at kasing tumpak ng Jade, ngunit mas epektibo ito. Gayunpaman, bago pa man maibuka ni Terence ang kanyang bibig, nagsimulang manginig ang buong lambak. Kahit ang isang taong kasing lakas ni Terence ay hindi makatayo ng diretso matapos mabigla. Ang mga medyo mahina ay direktang bumagsak sa lupa ng patihaya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.